Lono, so ngayon, no, ang pag-usapan ito tungkol sa mga LGBTQ, mga same-sex marriage and same-sex relationship, no. Alam niyo naman na dito lang tayo sa Pilipinas. Alam mo naman dito sa Pilipinas is para bang pinapayagan ito, no, ng mga tao. Mas pinupuri pa nga ng mga tao na may relationship ang babae sa babae at lalaki sa lalaki. So ito ba ay marangal or matuwid or kaaya-aya ba ito sa paningin ng Panginoon? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa kautusan niya dito sa Biblia patungkol sa mga ganitong klaseng relationship, no? Kasi marami na rin dito sa atin, no, na kinakasal, no, na same-sex relationship gaya ni nila ni Vice Ganda at saka ni Ion, no, Ayon Perez. So dito sa Leviticus chapter 18 verse 22, sinabi dito ng ating Panginoon, huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Yan ay karumal-dumal, no? So klaro po dito, yung dalawang bakla na yan, yung dalawang lalaki na yun na gumagawa, isa lamang sila sa mga taong gumagawa niya na mga karumal-dumal ang kanilang ginagawa sa paningin ng Panginoon. Lagi niyong tandaan na ang ganyang klaseng kasalanan, ang kabayaran niyan, kamatayan. Alam niyo ba na sa simula na ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ginawa ng Diyos una si Adan. Tapos binigay niya si Eva. So babae sa lalaki, hindi lalaki sa lalaki at babae sa babae. Tignan mo yung mga hayop na yan, yung mga aso. Yung mga aso o naman, mga manok, hindi yan pumapatol sa kanilang kapwa. So mas masahol pa pala ang tao kaysa sa mga hayop. Mas may utak pa pala ang mga tao kaysa mismo sa mga hayop. Pinagbawalan na tayo ng ating Panginoon ng mga ganito, ginawa pa rin ng tao. So hindi sila nagrerespeto or wala silang galang sa Panginoon at hindi nila sinunod ang kautusan ng Panginoon. May mga pare ding hangal na ikinakasal nila ang mga ganitong klaseng relationship kahit na alam nila na itong mga bagay na ito ay pinagbabawal sa Panginoon. So ang mga pare ngayon, kontrolado na ni Satanas. No, dito sa Levitico 20 verse 13, kung ano ang sasapitin sa panahon noong unang panahon na ganitong relationship, no? Dito sa Leviticus 20 verse 13 sinabi, ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. So noong unang panahon, ang gumagawa nito ay karumal-dumal talaga sa paningin ng Panginoon. Hanggang ngayon, pero noon, pag may gumagawa nito na ganitong klaseng karumihan, ganitong klaseng kasamaan, pinapapatay niya yan ng Panginoon. Pero ngayon, salamat sa ating Panginoong Kristo na tinubos niya ang bawat tao upang binigyan ang tao ng pagkakataon upang magsisi. Pero patuloy pa rin ang mga tao sa paggawa nito. May mga church, may mga simbahan na mga church leader, hindi nila sinasabi ang patungkol dito. Bagkus, kanilang pinapayagan na ikasal ang mga ganitong klaseng gawain kahit na sinasabi dito sa kasulatan na karumal-dumal ito sa paningin ng Panginoon. 'Di ba? Dito sa 1 Corinto chapter 6 verse 9. Sinabi dito hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? So ang makasalanan daw walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sinabi dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ha? Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga ribulto, mga imahe, nangangalunya o yung mga kumit ng mga adultery, nangangalunya sa isip at puso na may pagnanasa sa pagtingin sa babae at nangangalunya kahit ikaw may asawa tapos nakipag-relationship ka sa iba habang buhay pa ang iyong asawa, yan ay adultery. Tapos nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. So klaro po dito, nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Nagnanakaw, sakim, naglalasing ng lalait ng kapwa o mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So klaro ang sinabi dito sa Biblia na ang mga taong gumagawa ng ganyang klaseng karumal-dumal ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So kung wala silang bahagi sa kaharian ng Diyos, ano ang parteng lugar ng kanilang bahagi?
doon sila nababahagi sa kaparusahan sa impyerno kasi dalawa lang ang patutunguhan ng tao, langit at impyerno. Yang sinasabi nilang purgatorio, yan ay isa sa pinakamalaking kasinungalingan na kailanman hindi mo mababasa sa Biblia. So klaro po, o kayo po ay may mga anak na mga ganito, or kayo po, mga LGBTQ na nakipagrelasyon ng mga ganito, it's better for you to repent as long as na may buhay pa. As long as na may oras pa, may pagkakataon pa. Bakit? Kailan ka magsisisi? O kailan huli na? Dito sa kasulatan, sinabi dito sa chapter 1 ng Roma, verse 26 to 27, sinabi dito, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. So dahil nga sa kasamaan ng mga tao, hinahayaan na lamang sila ng Diyos. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. So klaro, di ba? Ito ang relationship na pinapayagan ng mundong ito. Kaya nga, dapat umalis ka sa mundong ito, makipag-separate ka sa mundong ito, at babalik ka sa Panginoon. Kasi nga, ang mundong ito, alipin ni Satanas, namumuhay sa demonic na mga gawa. Dagdag dito, ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nakukumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. So subject for eternal perish, eternal death ang mga patutunguhan ng mga nakikipagrelasyon. Kasi nga, ang mga babae ay hindi na nakikipag-ugnayan sa mga lalaki, kundi sa kanilang kapwa ng mga babae. Ganon din ang mga lalaki. Instead na makikipag-ugnayan sa mga babae, kundi nakikipag-ugnayan sila sa mga kapwa nila lalaki. So itong mga bagay na ito, karumal-dumal, at sinabi dito sa kasulatan na ang part ng mga tao na patutunguhan ng ganitong klaseng tao ay impyerno. So klarong-klaro po yan. Itong mga sinasabi ko ay hindi ko sinasabi, kundi ayon ito sa mga kautusan at sinasabi ng Panginoon. So kailangan nyo po dapat gawin kung ano ang kalooban ng Diyos at iwasan ang ganitong klase. Kung kayo ay natamaan sa mga ganitong klaseng salita or mensahe at kautusan ng Panginoon, it's better for you to repent. Magbalik ka sa Panginoon. Umiwas ka sa kasamaan sa mundong ito. Magbalik ka sa Diyos. Huwag mong gawing normal ang isang kasalanan na hahantong sa iyong kamatayan pagdating ng panahon. Doon sa impyerno na wala ng alisan. No? So mag-ingat po kayo. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.